Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong at ito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim sa mga kwentong hindi basta-basta pinapaniwalaan pero paulit-ulit na nararanasan, mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight Creepy Lasagna Ghost Story. Huwag kang pipikit, baka ikaw na ang kasunod. Balik biyahe sa Marilake. Isang urban legend ng mga ligaw na kaluluwa sa kalsada. Si Rico ay veteranong delivery rider. Walang ulan gabi o traffic na makapipigil sa kanya sa pagtatrabaho. Sanay siya sa Marilake pero simula nang may makasalubong, siyang rider na naaksidente 2 linggo na ang nakalipas. Parang may bumabagabag na sa kanya tuwing dumaraan siya ron. Ang sabi-sabi may bagong spot daw sa may KM 117 kung saan madalas mangyari ang mga banggaan. Marami ng aksidente sa lugar na yon, puro mga rider, kadalasang gabi, at laging walang ibang nakakita kung paano nangyari. Gabi ng Sabado, bandang 2:00 ng madaling araw, nakatanggap si Rico ng rush delivery. Wala siyang choice, kailangan ng pera. Habang umaakyat siya ng patanay, pansin niyang sobrang tahimik ng daan. Walang sasakyan, walang ihip ng hangin. Ilang beses siyang nilingon sa side mirror, at sa ikatlong beses, may naaninag siyang nakasunod. Rider pero walang headlight, itim ang helmet, duguan ang jacket. Pagharap niya ulit sa daan, biglang lumamig ang paligid. Bumigat ang motor niya, parang may sumampa sa likod. Wala to, guni-guni lang. Bulong ni Rico sa sarili. Pagdaan niya ng KM 117, biglang tumigil ang makina. Dead engine. Walang kuryente. Hindi niya maipaliwanag. Bumaba siya, sinipat ang makina, pero ayos naman lahat. May tumapik sa balikat niya. Paglingon niya, wala. Narinig niyang may tunog ng crash sa likod niya. Paglingon niya, wala. Pero may nakita siyang helmet sa damuhan. May lamat at may dugong tumutulo mula rito. Bigla siyang nilamig. Isang boses ang bumulong. Hindi ko pa oras. Ba't ako iniwan? Paglingon niya sa motor, may nakasakay. Rider, duguan, sira ang helmet. Punit ang damit. Nakayuko parang patay. Mabilis na tumalilis si Rico patanay. Hindi na niya inalintana kung tama ang ruta o may checkpoint. Basta makalayo lang. Pagdating sa guardhouse ng subdivision kung saan niya ihahatid ang parcel, pinigilan siya ng guard. Boss, may angkas ka. Duguan, ayos ka lang ba? Wala po akong kasama. Sagot ni Rico nanginginig. Solo ako mula Maynila. Pinapasok siya ng guard sa loob. Sa CCTV, pinakita ang footage. Pagpasok niya sa compound, may nakasakay nga sa likod niya. Walang muka. Nakatingin sa camera. Kinabukasan, sinubukan ni Rico hanapin ang pangalan ng mga naaksidente kamakailan sa Marilake.